Speaking, ito katulad nito, mga kababayan, ha, bobo, ito. Alam ko sa totoo lang, 'no, mga kababayan, sa totoo lang, alam ko na ang mga DDS, bobo yan sila. So ito po yung totoong patunay, 'di ba? Na bobo talaga ang mga DDS kasi mismo si Sarah, sorry po. Mismo si Sarah inamin niya, 'di ba? Na bobo talaga siya. Bobo. Ito, mga kababayan. Alam niyo sa post dito, mga kababayan, sa People's Tonight Radio. Ayan, People's Tonight Radio yan mga kababayan. Ayan po yung post ng People's Tonight Radio. Kita niyo si Sara Duterte yan. Alam niyo anong sabi niya? Ganito po. Sabi niya dito, mga kababayan, ay ipakita ko lang sa inyo, takpan ko lang mukha ko para mabasa ninyo. Ayan People's Tonight Radio. Sabi niya dito, yung ginawa ko sa DepEd, akin yun lahat. Yung ginawa niya sa DepEd, sa kanya lahat. Hindi tayo ko kontra dyan, mga kababayan, kasi siya lang naman talaga. 'Di ba? Noong noong August 10, 2023, noong August 10, 2023, si Sara, sinabi niya, yung malapit na siyang mag-resign, malapit na siyang mag-resign bilang DepEd Secretary. Sinabi niya dito, I do not come from the education sector. I don't have an education background. So, I cannot review what they're doing and I really on their expertise. 'Di ba? Ulitin ko Sabi ni Sarah, noong August 10, 2023, sabi niya, I do not come from the education sector. I don't have an education background. So I cannot review what they're doing and I really on their expertise. Alam ko naintindihan nyo yun mga kababayan. Ulitin ko. I do not come from the education sector. I don't have an education background so I cannot review what they are doing and I rely on their expertise. Tapos, yun ang sabi niya August 10, 2023. Sa madaling salita, hindi daw siya nanggaling sa education sector. Hindi daw siya nanggaling doon. At wala din daw siyang education background. So, ibig sabihin, hindi siya nakapag-aral. Ganun ba yon? Hindi, wala daw siyang education background. So, hindi niya daw alam yung pagdating sa mga schools, mga teacher, mga tawag doon, major in education, mga ganon. So, hindi daw niya kaya at hindi daw niya alam yung mga expertise pagdating sa ganyan. Sinabi niya yan August 10, 2023. Ngayon mga kababayan, alam niyo ba na ang isda nahuhuli sa bibig? So ngayon sabi niya, akala niyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun lahat kay BBM? Hindi. Akin yun lahat. Kasi he did not give any orders at all. Diyos ko. So kita nyo, di ba? Yung kabubuhan, mga kababayan. Yung kabubuhan talaga nasa DDS. Hindi na natin matanggihan. Inamin na mismo ni Sarah. Kapag alam mo sa totoo lang, kapag mamingwit ka, di ba ang isda sa nguso sa bunganga nakukuha, hindi sa buntot, hindi sa palikpik. Di ba? Sabi niya, akala niyo ba, yung ginagawa ko sa DepEd, galing yun kay BBM? Hindi. Galing yun lahat sa akin. Kasi he did not give any orders at all. So, ibig sabihin mga kababayan, kaya pala nagkandalitsi-letsi itong Department of Education. Nagkakanda kurap-kurap. Nawawala yung mga budget. Merong mga 19,000 go student. Nagkandalitsi-letsi yung mga upuan, sira, yung mga schools, yung mga classroom, hindi natapos-tapos. Tapos, doon siya nagalit na ang sabi niya, naalala mo, Lisa Marcos? Binigyan mo ko ng pera, naka-envelope. Binigyan mo pa ako ng guide. Million a day. Million. Sabi niya, putang ina mo. Sabi niya, di ba? Sabi niya yon. So, ibig sabihin, siya po talaga lahat ang palpak. Di ba naalala niya? Hindi ako yung failure. Siya yung failure. Di ba sabi niya yan? Kasi
habang ako pumunta sa Malacanang, 10:30 pa lang, naamoy ko siya, amoy alak siya. So, doon, iniisip ko at napagtanto ko na mag-resign talaga ako. Kasi amoy alak siya at alam ko yung alak na yun ay whiskey. Pero hindi ko siya nakitang uminom. Pero amoy whiskey siya. 'Di ba? So hindi ako yung failure. Siya. Kasi 10:30 pa lang ng umaga, lasing na siya. Amoy alak siya. Tapos ngayon sinasabi niya dito, mga kababayan, akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd galing yun kay BBM? Hindi, akin yun lahat. Kasi he did not give any orders at all. 'Di ba? Kita ninyo. Kita nyo yung kapalpakan niya, yung kasinungalingan niya. Alam nyo, minsan yung kasinungalingan, nahuhuli yan sa bunganga eh. 'Di ba? Si Sarah pag nagsalita, parang hindi professional. Oo, alam nyo, ako matagal ko nang napansin yan. Kasi bakit? Ganito yan eh. Alam nyo, alam nyo yung bago siya magbitaw ng second word, iniisipan niya kung mali ba o tama. Mali rin naman. Di ba kita nyo? Alam nyo, iniisip nyo, yung sa DepEd ay kay BBM yun, hindi akin yun lahat. Kasi, di ba, alam nyo yung putol-putol, hindi niya agad mabigkas. Kasi iniisip niya kung tama ba ang sasabihin niya o mali, pero ang kahinatnan, mali pa rin. Di ba, alam nyo yung magbibigay ka ng advice, pero palpak. Kita nyo yung, ang sabi ni BBM, ipunin ang tubig baha para pag dumating ang tagtuyot magagamit. So mga kababayan, ipunin nyo yung tubig baha, ipa-deliver nyo sa Malacanang. Putang ina, kita nyo? 'Di ba? Nagbibigay ka na nga lang ng advice, palpak pa. Ipunin daw yung tubig baha, ipa-deliver sa Malacanang para ipainom. Putang ina. Alam nyo, dito ko na pagtanto-tanto mga kababayan, na palang, 'di ba? Bubo talaga siya. Siguro si Sarah, nung estudyante pa yan, mahilig yan alam niya yung, ma'am. Oh, Sarah, siya daw po ang sasagot. Yung alam niyo yung ganon, yung raise your right hand, ma'am. Oh, Sarah Duterte, Shumerman. Siya daw po ang sasagot, ma'am. Alam niyo yon? Naranasan niyo yung ganon? Parang siya yung ganon. Di ba? Nakita ninyo? Eto, alam niyo yung mga tirada ni Sarah, napanood ko sa TikTok. Natatawa ako. Sarah Duterte, update today. Ito Ito Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin niyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala niyo ba yung ginawa ko sa DepEd galing yun kay BBM? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. Kaya pala nagkandalit-litsi, di ba? Akala nyo ba nagtatrabaho yan? Alam nyo, sa totoo lang natatawa ako minsan. Bakit hindi niya tanungin yung sarili niya? Nagtatrabaho ba siya? Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, kung hindi nagtatrabaho, hindi nagkukumand si Marcos, do you think yung mga nalilindulan? Alam mo, Sarah, napakasinungaling mo. Sa totoo lang, huwag ka magalit sa akin, Vice President Sara. Ito alam ko na abogada ka, pero hindi ko alam kung may abogada ba talaga na na-catch up.
Meron ba talagang law na napasok sa utak mo or nilusot lang sa kabilang tainga? Or else binayaran mo lang siguro yung school tapos binigyan ka lang ng ng diploma. At tapos pinasa ka lang sa bar kasi syempre presidente yung tatay mo. Matatakot siguro yung professor na hindi ka ipasa, baka ipatumba siya dalhin sa laod quarry. 'Di ba? Oo. So pinasa ka na lang para walang gulo, 'di ba? Tanong ko lang, kung si PBBM hindi nagko-command, hindi nag-uutos, hindi gumagalaw, do you think yung mga nalilindulan sa Cebu, paano yun napaprocess at napunta siya doon? Kung hindi siya nagko-command, hindi siya nagtatrabaho, hindi siya nagbibigay ng orders, do you think yung mga tent doon, mapapatayo yun? Do you think yung mga kuryente doon na nawawala, mababalik yun? Do you think yung mga apektado sa lindol, mabibigyan yun ng ayuda? Kung hindi siya nagko-command, hindi siya bibigay ng order, 'di ba? Hello sir, sub annihilation. 'Di ba? Nagtatanong lang ako. Do you think kung hindi nagtatrabaho si PBBM, do you think yung mga gabinete niya na mga palpak na galing sa administrasyon ng tatay mo, sisibakin niya? Do you think kung hindi nagtatrabaho si PBBM, mabibisto ba niya yung mga flood control project na mga ghost at substandard? Do you think kung hindi nagtatrabaho si Marcos, do you think mabibisto si Bongo ngayon? At do you think kung hindi nagtatrabaho si Marcos, meron siyang itatalagang ombudsman? Na isa sa publiko ang salin mo? Do you think, Sarah? Alam mo, Sarah, hindi ko alam kung may kasama ka ba na nakikita mo or may kasama kang hindi namin nakikita. Di ba kita nyo, yung ginagawa niya, paninira yan. Kung magalit siya sa akin ngayon na nag-react ako nito, mas magalit ang taong bayan sa'yo. Kasi do you think na hindi, yung ginawa mo ngayon na nagpa-press con ka, tapos sasabihin mo na, do you think nagtatrabaho siya? Do you think gumagalaw siya? Do you think nagbigay siya ng order? Hindi. Paninira yan. So ngayon, kung nagre-react ako patungkol sa sinasabi mo, huwag ka magalit. Kasi pinupuna lang namin at kinukoreksyon lang namin ang pagkakamali mo na hindi mo nakikita na nakikita namin. Alam niyo, may kasabihan tayo, Sarah. May nakikita ka ba na not like ours? Kasi kami nakikita namin si PBBM gumagalaw, kumikilos. Ikaw nakikita ka nga namin, nagala ka ng gala, wala kang ginagawa eh. Diba? So, kung magalit man ang Office of the Vice President sa reaction ko, di dapat i-review muna ni Sarah yung sinasabi niya patungkol kay PBBM. Bakit pag siya ba ang maninira? Paninira naman talaga yan, literal. Accurate 100%, paninira yan. So, kung bago siya magalit sa akin, bago niya ako reaksyonan or bago siya magbigay ng aksyon laban sa akin, i-review niya muna yung sinasabi niya. Do you think kung hindi nagtatrabaho si Marcos, do you think mabisto ang kapalpakan na korupsyon ng administrasyon ng tatay mo? Diba? Meron ka bang nakikita, Sarah, na maligno na hindi namin nakikita? Or sadyang malabo lang ang paningin mo pagdating kay Marcos? At malilinaw lang ang paningin mo pagdating sa kapalpakan? Alam niyo, sa totoo lang, ito mga kababayan, Sarah, utang na loob, credit inside. Huwag kang magpa-feeling marami ka pang supporters. Huwag kang feeling famous Tandaan mo, Sarah, hindi mo kayang punuin yung EDSA. Mag-try kang magtawag ng rally dyan na nandun ka. Kung kaya mong punuin yung EDSA. Hindi na nga yata aabot ng 1 milyon kapag nandun ka. Diyos me, yung Marimar, masusukat naman yan eh. Kung talagang maraming nagmamahal sa'yo, magpatawag ka ng rally ngayon. Paabutin mo ng 1 milyon sa EDSA. Kung kaya. Diyos ko naman, nagbe-feeling perfect ka. So ngayon, kung si PBBM hindi nagtatrabaho, kung si PBBM hindi nagbibigay ng orders, so ikaw, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong trabaho mo? Anong order mo? Para sa bayan. Anong in-order mo? Anong inutos mo? Yan, pagdating dyan sa flood control project na yan. Sige nga, ikaw gumawa ng action.
Kung may managot ba dyan? Malamang sa malang may managot dyan. Una namang papanagutin mo dyan si Romualdez, si Saldico, tas in the rest wala na. 'Di ba? Kita mo si Mark Villar nga nagwawala. Kaya nga sabi ni PBBM hindi dapat yan pansinin si Sara Duterte kasi lahat naman ng mga sinasabi niyan, walang ebidensya. Lahat paninira. Kasi kung sinasabi niya, ito kung sabi niya Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan. At all. So kung akala nyo ba ang presidente natin nagtatrabaho, hindi nagtatanong yan at all. Bakit siya magtatanong sa'yo? Wala kang ang kwenta. Diba? Diyos ko naman, hindi nagtatrabaho. Diyos ko, Sara, kung hindi nagtatrabaho si PBBM, iwan ko lang kung anong nangyari sa ating bansa. Alam niyo, minsan natatawa na lang ako mag-isip Kung sino pa yung walang kwenta, siya pa yung malakas mamuna. Kaya nga sabi ni Yussi Claire kanina, hindi na pinapansin ng Pangulo yan. Kasi lahat naman ang sinasabi niyan, puro paninira, puro pamumuna. Walang ebidensya, walang pruweba, puro kwento. Puro imbento. Diba? Diyos mio Marimar, nagpa-burgandi ka pa ng buhok. Hindi. I swear to the flag. Utang ina, ayan ka na naman sa I swear to the plug. Ginawa ng tatay mo yan noon. Hinalik-halikan yung plug. Kaya yung plug na puro blackheads Diba? Sabi ni Ma'am Ginger T. Tanong ko lang, Kent, ano kaya ang masasabi ng kanilang ina sa pinagagawa ng mga anak niya? Bakit kulang ata sa gabay ng magulang? Actually, Ma'am Ginger T, ganito yan. Ako pareho kami niyan as is broken family kasi yan sila. Ako naman, isa ako sa produkto ng broken family. Hindi ko naman ginawang broken family, porket broken family kami, hindi ko siya ginawang hindrance. Hindi ko ginawang vulnerable sa buhay ko, yung pagiging produkto ng broken family. Instead na magrebelde ako, instead na magpariwara ako, ginamit ko siyang inspiration to make myself na hindi ako affected. 'Di ba? Hindi ko siya ginamit na porket broken family ako, walang nagmamahal sa akin, wala akong nanay, wala akong tatay, independent ako, magbasagulero ako, mag-addict ako, magganito ako. Hindi ko siya ginamit na ganun. Instead, ginawa ko siyang inspiration to make me as me. 'Di ba? Hindi ko siya ginawang balagid. Hindi ko siya inisip na hindrance siya. 'Di ba? To become a better person. Salamat. Sir Awakened Empath or Ma'am, 'di ba? Sir pala. 'Di ba? Hindi ko siya ganoon. Actually, ito sa part ng mga Duterte, kahit sabihin natin kaya naman silang tustusan ng tatay nila, kaya namang magbigay ng yung nanay nila, kaya may mga business naman. Pero diyan pa rin yung time na matatawag nating pagre-rebelde. Kasi do you think si Basti bago naging mayor yan? Grabe ka ba sa gulero yan? Sino bang hindi nakakakilala kay Basti sa Davao? Diba? Sino bang hindi nakakakilala sa mga yan? Diyos ko, ako din. Ang tatay ko Davao del Norte, ang nanay ko Zamboanga del Norte. So do you think hindi ko malalaman? Kaya nga nagtaka ako. Hala, basta gulero yan noon Addictus yan Inom, gala, banda, surfing lang ginagawa niyan. 2022 naging mayor. Diba? Kaya nga, ito, sa totoo lang mga kababayan, ito po, sila, Sara, produkto po yan ng broken family. Kasi ako is produkto din ako ng broken family. Pero hindi ko yun ginawa. Ginawa ko siyang inspiration para to make me a better me. Diba? Kasi alam niyo sa totoo lang, hindi po ako nagtataka kung bakit ganyan sila. Bakit ganyan sila? Hindi po ako nagtataka. Kasi bakit? Ito po yun mga kababayan. Duterte. Wait lang ha. Ito po mga kababayan.
tinawag ni dating Senate on the 5th. Ito po ang rason, mga kababayan. Hindi na raw Ito po yung rason, mga kababayan. Ito ha, Duterte may saltik. Ha, totoo yan. Kaya Kaya lang siguro yung kaisa-isa dong kaya nagkakaganyan po sila, mga kababayan. pakunatan at Kasi ang kadahilanan po, no? naman ako nagyayabang. Mm, Pumapasok kayo. Kaya nagkakaganyan sila, mga kababayan. Kasi kung naalala ninyo, I'm sure na panood ninyo kung ano ang rason ng paghiwalay ni Elizabeth Shimerman at ni Digong. Ano ang nakalagay sa kanilang annulment? Yun yung si Digong ay walang pakialam kung nasaktan na niya yung tao. Mapanakit. Meron siyang behavior na parang ganun. Parang mental disorder, parang ganun. Meron siyang something. So, kung may ganun ang tatay mo, kaya isa sa rason naghiwalay kayo ng asawa mo. So, magre-reflect sa anak yan. May narcissistic disorder si Digong. Narcissistic personality disorder. Kaya hindi na po ako nagtataka kung bakit nagkaganyan sila. Kasi nga, mayroon tayong kasabihan, mga kababayan, tell me who your friends are and I will tell you who you are. So, ang ugali ng tao, nagre-reflect yan sa pamamahay. It depends na yan kung paano siya idisiplina ng magulang. 'Di ba? It depends na yan kung paano siya dalhin, paano sila palakihin. 'Di ba? So, kung pinalaki ka ng magulang mo, spoiled brat ka o bratinelya ka, ganyan ka talaga. Nasa dugo na nila yan. Kasi yun yung rason ni Digong. Alam ko napanood nyo yun eh. 'Di ba? Oo. Ito po yun, mga kababayan. Digong may A psychological assessment of Davao City Mayor and presidential candidate Rodrigo Duterte shows he has a personality disorder called narcissism or extreme self-conceit. That assessment became the basis for the annulment of his marriage to first wife Elizabeth Zimmerman. Because of this, the report says Duterte tends to humiliate other people or violate their rights. An analysis of his personality conducted in the year 2000 also showed that the mayor has difficulty controlling his emotions. He was also described as impulsive and because of this, usually does not consider the implications of his acts. Analyzing Duterte's personality further, psychologist Natividad Dayan also concluded Duterte seldom feels guilt or sorry and always rationalizes his actions. Kita nyo? Hindi siya marunong mag-sorry. Hindi siya nagsusorry. Wala siyang pakialam sa mga nasasaktan niya. And that's the reason why, kung i-connect mo kay Sara sa mga sinasabi niyang masasakit kay PBBM, wala siyang pakialam. Kasi sabi nga ni Sara, mga kababayan, anong sabi ni Sara? Mga kababayan, ito po ang sabi niya. Ito ang sabi niya, mga kababayan. ito lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa action na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Tino mo ang klaseng utak meron to. Abogado yan ha. Parang Kita nyo? The Vice President, sirain ko kayo lahat. Sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi. Kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Diba? So, anong gusto natin? Anong aasahan natin? My God.
alangan naman, magmana si Sara kay Marcos, hindi naman siya anak ni Marcos. Alangan naman, magmana siya kay, kay Imelda, hindi naman siya Romualdez. 'Di ba? So, alam nyo na, mga kababayan. So, yun, nahuli siya sa sarili niyang bibig na si PBBM daw hindi nagtatrabaho, hindi daw nagbibigay ng order. Tapos, lahat daw ng act niya as a DepEd secretary, sa kanya daw lahat yun. Walang tulong si Marcos doon kasi hindi naman nagbibigay ng order at all, sabi niya. So, kaya pala nagkandalit-leche ang DepEd. So, alam na. 'Di ba? Yan lang, mga kababayan, yung aking reaction. Diba? Hindi ko naman sabihin magkapatid sila ni Aimee kasi si Aimee mahaba ang baba. Ayaw ko na magsalita. 'Di ba hala? Nakawala sa mental hospital, dapat ipadampot na iyan. Ay no, ewan ko, sa totoo lang mga kababayan. Alam nyo, oh my God, sabi nga ni Senator Antonio Trillanes IV na born and raised ang Caloocan at hindi adik, hindi kurakot. Ang sabi niya, malala na. Iba na ang utak ni Sara. Malala na. Diba? So, yun lang mga kababayan, yung ating reaction ngayon